sa shop. So ngayong araw na ito medyo sobrang lakas ng hangin, siguro isa to sa mga sinyalis. Lapit na yung season na bear months, no? So malapit na mag-December. So medyo naglumalamig na naman nakaraang araw. Ngayon medyo uminit na naman. So sabi ko sayang, kasi plano ko pa sana naman mag-propagate pa. Kailang uminit na naman. So ang ginawa ko, bukod sa mainit ngayon, ay sobrang hangin. At nakikita ko yung mga newly propagated natin na halaman medyo nagwi-wither na mabilis, no? Yung mga growth nila, yung mga old na mga picture. So normal naman yun, kaya lang mas mabilis sila kaysa normal. Kaya sabi ko gawa natin ng paraan. At sakto naman, habang nagbabrowse ako sa internet, sa Facebook, may nakita ako nagtanong dun sa international community na pinapalo. Sabi, paano ba mag-alaga ng cephalotus? Cephalotus yung alaga niya. Tapos maraming nag-suggest na ganito, ganyan. Although talagang medyo pinicky daw, or mahirap alagaan yung cephalotus, kakaiba, ay may mga paraan na mga sinuggest. So yung isa, sabi ganito yung medium. Tapos sabi ganito, yung iba naman ginagamit mga aquatic media, soil ba yun, yung mga itim na bilog-bilog na ginagamit. Nakalimutan ko na yung pangalan, ginagamit sa aquarium. Yung iba naman sabi akadama, panuma, gano'n. Tapos may nagsuggest na setup. At doon ako na kumbaga, dahil nga matagal tayo nag-aalaga, sabi ko okay rin yung gano'n. So, nag-try na ako ng gano'n. Hindi ko pa natatry yung sinuggest niya. So ano ba yung sinuggest niya? Kasi kaya ako na nainganyo yung gawin, kasi madali lang. Napakasimple na pwede nyo ring gawin. So ang ginawa niya, sabi niya, naglagay lang ako ng, sabi niya dun parang glass cover, pero ang nung pinicture niya aquarium na luma. Sabi ko, may aquarium rin ako na luma. Tapos pinatungan niya ng tray sa ilalim. Tapos doon niya pinatong sa ibabaw ng tray na nakabaliktad, doon niya pinatong yung mga cephalotus niya. At nakita ko may helianthera rin siya, at napakaganda. At doon ko nakita yung setup ng helianthera niya. Medyo iba sa akin, dahil ang helianthera niya ay hindi naka-tray, hindi rin sagana sa tubig tulad ng ginagawa ko dito. Kaya sabi ko, kakaiba yun. Mai-try nga, kung po pwede. So to make the story short, at para maipakita ko na rin sa inyo, eto na. So, pagpasensyahan nyo na, dahil kagagawa ko lang neto kagabi at hindi ko pa naayos ng maayos talaga. So pasimple lang naman. So kinuha ko yung aquarium na nakabaliktad dito ng matagal na panahon, at inilagay ko siya sa styro, para medyo malamig-lamig yung ilalim. Tapos nilagyan ko siya ng seedling tray na nakabaliktad. Itong seedling tray na ito, lumalato at napaka-brittle na. Ayan, napaka-brittle na yan. So tinaob ko lang, sabi ko mapapakinabangan pa. Yan, isang buyan hanggang dito. Sa ilalim lang siya. Tapos pinatungan ko lang ng tray. Yung tray may sphagnum moss sa ilalim. Ba't ko pa nilagyan ng sphagnum moss? Kasi nga sa Pilipinas tayo, yung nag-post doon nasa ibang bansa na namaranas ngayon ng taglamig, at nasa indoor pala yon yung setup niya. Sabi ko, nasa outdoor ako, kung halimbawa hindi ko madiligan to ng isang araw, matutuyo to. Hindi ba na lang sandamak makin tubig sa ilalim. Pero ganun pa man, may pag-asa pa rin matyo. Kaya sabi ko, lalagyan ko ng sphagnum moss. Na yung sphagnum moss nasa tray. Sakto naman, di ba? Marami tayong dito sphagnum moss na nasa tray. Tapos pinatong ko lang doon yung mga halaman. So sabi ko, tingnan natin kung may diferensya. Diferensya bang maganda o diferensyang negatibo. So sa awa ng Diyos, may nakita agad akong magandang pagkakaiba, which is etong isa na to, kung saan kahapon nakatiklop na siya.
Alas magsarado na at malanta. Nasa taas, itong hinahawakan ko na picture. Close na siya, tapos nakalupay-pay na. Ngayon, pagbalik ko dito, nakabutan ko yung wife ko na nagdidilig. Sabi ko, medyo gumaganda yung ano nito. Medyo tumayo uli siya. Hindi man ganun ka-perfect pa dahil ng isang araw pa lang, isang gabi pa lang yung lumipas. Medyo bumuka na uli yung picture at nag-perk out, ano na, umaga bumangon na uli yung picture at bumuka. So sabi ko mukhang okay siya, at sabi ko susubaybayan ko rin dito sa mga iba pang bagong tanim ko kung anong magiging diferensya nila. At may bagong ano pala tayo, nutans. Itong dalawa, malaki na itong mga nutans na nakinuha ko, dalawa. Tapos puliculata itong mga nasa gitna. Tatlo yatang halaman yan. Pero sabi ko maganda yung pagkakatubo niya kasi maraming picture kahit na maliit pa lang. Ito puli mabuhay natin yan. Natatawa ako kasi yung last na nutans ko and puliculata, yung nutans ito buhay pa naman pero hindi ganun kaganda yung growth. Kaya sabi ko kung maganda yung maging ano nito, ilalagay na natin yung mga gagawa na lang natin pala yung setup na higher humidity na ganto rin yung setup, no? So sa tingin ko naman hindi nga ganun kataas yung humidity na ito Pagkakaiba lang, hindi tumatama sa kanila yung hangin na malakas kasi nga nasa loob sila na aquarium na walang takip. Ayun yung literal na pagkakasabi nung nag-comment. Ewan ko kung may nakakita sa inyo, lagi ko meron din comment section kasi yun, hindi yun yung mismong post kasi nag-comment, nag-suggest lang siya na ito yung pamamaraan ko. Sabi niya meron akong glass cover na meron akong glass container na walang top cover. Ayun pala yung pagkakasabi niya. Sabi ko sakto naman, may aquarium ako na walang takip dahil nabasag ko yung takip na ito more than 10 years ago na nag-aquarium pa ako. 20 years na yata itong aquarium na to, napakatibay. So ayan sabi ko maganda yung naging outcome, no? Sabi ko hindi kaya ito rin yung setup ko dito na dahil nga di ba sabi ko malaking tulong yung windbreaker na plastic na to na hindi hinahangin dahil tumubo na maganda yung mga cephalotus natin dito. Why not buong paligid lagyan natin ng cover na hindi sila mahanginan, baka lalong mas gumanda yung mga mga Helianthera. Lagi na nababanggit cephalotus kasi may nag-offer sa akin ng cephalotus swap daw na yung Helianthera natin sa kanyang cephalotus. Yung pinag-iisipan ko pa kasi yung cephalotus dito sa atin sa area ko, sa setup ko, ewan ko kung pati sa iba, talagang super duper slow grower, no? Kung ang Helianthera kaya mo i-propagate ng isang beses o 2 beses isang taon, cephalotus couple of years bago mo propagate kung grown outdoor. Pero kung sa tissue culture yan, saglit lang yan, no? Pero eto nga, natural method tayo, kaya ayun, no? Ang bagal ng cephalotus dito, kaya nag-iisipan ko pa kung isa-swap ko. Sabi ko kung isa-swap ko para lang ako nag-collect, nabalik sa pagkukuling, masabi na mayroon akong cephalotus. Kaya lang in terms of, kasi nagbebenta tayo ng plants in terms of kumbaga isip ko kasi pagka binili ko yung cephalotus, ko siya, siyempre ang ko iniisip ko, kikita rin ako dahil minili ko yon, kumbaga maipopropagate ko, makakabenta ako. Kailang tagal noon, siguro 3 buwan na hindi pa nagkakaugat yung cuttings mo ng cephalotus kung pinropagate mo. Ganun katagal ang experience ko sa cephalotus, ang bagal talaga. Tapos konting galaw mo lang, ang dami ng magdidilaw, magpo-brown, mabubuhay pa rin, kaya lang ganun katagal ang cephalotus. Para kang sinaringgan na mga utsiga. Talagang ang bagal ng oras, ang bagal ng growth, no? Sa Helianthera medyo mabilis, so maganda na, mabilis pa yung tubo.
Tirahin nyo to. Katatanim lang natin ito nakaraan. May growth agad sa gitna. Diba? Ayun, nakikita nyo yung sa gilid. Yung growth dyan. Ang maganda yan, tatlo agad yung lumalabas na picture. Ayun, lapit na natin. Dalawa dito, dun sa may brown. Isa dito sa gilid. Ayan. Post nyo na lang kung hindi nyo makita. Pero ayan, nandyan yun. So ganun kabilis. Kahit nga itong nandito sa labas. Kasi gusto ko nga ipasok kasi may space pa dun sa gilid. Sabi ko ipasok ko kasya pa yung ibang mga helianthera ko dito. Kasi sabi ko maganda yung result. May natipasok ko rin yung iba. Pero itong isa, tingnan nyo, nasa labas nga siya. May growth na nabago. Tapos ito rin na laya atong root just dalawang picture lang siya tinanim ko dito. Yan, mas mabilis pa yung growth niya. Meron lang akong concern na dito yung dalawa kong na dito, ayan, namatay na talaga, natuluyan yung isa. So yung isa sana hindi matuluyan. So ayun, yung mga ibang helianthera goods naman tulad na ito mga nandito. Lalo na yung silyata. Siguro kung may mapaparami tayo uli ay yung silyata. Ang bilis niya ngayon magtumubo. Actually halos lahat. Tapos ito namang ito McDonald's hybrid natin. Yan, meron na uling growth na bago. Kaya lang hindi siya ganun kabilis. Nabili kasi yung talagang mother plant natin na malaki. Nabudol daw siya. Yung sinadjust ko lang naman, hindi ko naman siya nabibili mo. Pero masaya rin ako nakabenta dahil nakabili ako ng mga helianthera na pamalit na sa namatay. Hindi masyado nakatanim ng ayos ito pala. Ay, nakaseparate na itong isa oh. Isa lang ibig sabihin niya, gusto niya lang magpa-divide. Wait lang set up ko itong camera para tingnan natin kung ma-separate natin itong helianthera dito. Kasi tingnan nyo, magkahiwalay na yung isang growth dito. Ito rin pala. Kasi sabi ko, yung nabili, dalawa na rin yun. Isang medium, isang large talaga. Pero mas maraming picture yung nabili. Siyempre yung pinili nung bubili, yung maraming picture. Kasi gano'n naman ang talagang pagpili. Pagka gusto mong mabuhay at maparami. Diba? Mas maraming picture, mas maganda. So yun nga yung nabili. Tapos ito yung naiwan sa akin. Tapos nag-iisip ko, sabi ko, tagal ko na naman maparami itong McDonald's hybrid. Kasi natira sa akin kakaunting picture. Pero ngayon nakita ako, may naghiwalay na. So, dalawa na uli yan. Tapos may tatlo tayo ditong inaasahan. Ito lang yung medyo alangan ako. Kasi walang new growth. Ito kaya lagay natin sa loob. Lagay natin ito sa loob. Ano kaya ito nga ilalagay na ng space dun sa may... Ay, balik na natin. Balik na lang natin. So dyan na lang muna siya. Ito na lang isang use natin. Set up ko lang itong camera. So ayan. Ito yung McDonald's. Nasa gilid na yan. Ayun yung nakita ko. Kasi humihiga na eh. So may roots naman to. Kaya ano. Ito may walay na. Propagation. Kita nyo to. Wala ko pa naman na place good talaga. Meron pa akong another propagation ng McDonald's humiwalay na siya. Hindi ko na kailangan i-nudge yung para matanggal. Rooted pa. So
So yun, kailangan natin itong ipaso. Hanap lang ako ng paso at itatanim natin ito. Sandali lang ha. So ito dapat gusto ko lang pakita yung bago kong ginawang sa aquarium nga. Nangyari, nakapag-propagate pa tayo ng Helianthera ng di oras. At po doon ay ayos natin ang pagkakatanim yung isang paborito nating Helianthera, McDonald's hybrid na yan. So minsan pagka nagbibenta ng halaman talaga, minsan ayun, happy ka may bumili at mapag-alaga rin ng masayang alagaan na favorite mo. Pero minsan may panghihinayang pag nabili yung paborito mo sa accidentally. Pero ngayon hindi na ako nang hinayang kasi nga ito pala, meron din akong another propagation ng McDonald's hybrid na to. Ano ba to? Helianthera minor barpilosa ex McDonald's, kung tama yung pagkakaalala ko. So ito, para makita nyo rin kung paano ko tinatanim. Makita nyo yung butas na ginawa ko. Kulang pala yan kasi medyo naka letter V yung ugat niya sa reverse B or inverted B. Yan. So yan, kasi pag tinanim nyo yan at sinuksok nyo dyan, medyo alangan yung tubo niya yan. So pwede nyo gawin, balutan nyo muna yung paligid ng live sphagnum. Ano ba nilalagyan sir ng live sphagnum? Para na rin yan, hindi siya madaling matuyo pagka may kakapitan yung moisture around the plant. Halimigmig siya sa paligid. Bukod doon, there is something sa sphagnum, hindi siya chewy. Kumbaga talaga ito yung law of nature na kapag may nakita silang live sphagnum sa wild, malamang may makikita silang carnivorous plant. So madalas tumubo ang carnivorous plant sa paligid or sa sphagnum moss. Ayan. So ayan, pinalibutan lang natin, huwag masyadong mataas yung sphagnum moss, yung sakto lang, ganyan. Tingnan nyo. Tapos tanim na natin. Tapos ang medium ko, ayan, nakikita nyo naman, wala ibabaw hanggang ilalim, almost perlite medium. Pero sphagnum moss and perlite yan, siguro mga 20-80 or 30-70. So mas marami yung perlite. Tapos ingat kayo kasi mapuputol yung ugat pagka pinasa nyo siya. So ayan, tapos medyo pisil-pisilin nyo lang para, tapos ditiligan ko para lalo mag-settle yung media sa ilalim. Huwag masyado malalim kasi pag nalaliman nyo yung pagkakatanim niya, yan, mabubulok to eh. Ang problema lang pag masyadong mababaw yung tanim nyo, siya, natutumba. Kasi nga hindi pa ganun kasettle yung roots, tapos mababaw yung pagkakatanim. Isa yun talaga yung safe sa Helianthera. Pag nilaliman mo kasi bilis siyang mabulok kasi nga yung moisture nasa medium, di ba? Itatanim mo siya sa ilalim mo siya sa so ngayon yung prone na pagkabulok malataas. Yung baga sa experience ko, nasa 80% talagang mabubulok yan. So mga 90% tayo. So kaya mahalaga talaga na ibabaw nyo o taasan nyo pagkakatanim ng Helianthera. Yung problema naman dyan, ito nga, bumabaliktad yung halaman o nagbe-bend, lalo na pagka nadiligan nyo ng malakas-lakas na pressure. Kahit nga hindi galing sa hose, kahit sa sprayer lang na mild lang sprayer, kung bagong charge yan, medyo malakas yung pressure, diba? So gagawin mo na lang, suportahan mo na lang ng additional medium sa paligid. Ang ganito. So
Tapos yan. Okay na, ayan, tanim mo na. Tapos huwag na magagalaw. So kaya magagamit na naman natin yung bago nating setup dito sa gilid. So ayan, lagyan na natin doon. Biligan po lang muna pala natin. Tapos tsaka ko papakita kung saan ko siya pinwesto. Ito, lobat na to pero alalay pa rin ako sa pagdidilig. Kasi bakit? Initially nag-i-stir sila ng water sa pitcher. Then after a few minutes, nag-drain yan sa ilalim. Pero ayun nagkakaroon pa rin sila ng tubig. Ayun, lobat na talaga. Yung tendency yan, nagbibend. Tingnan nyo to. Nagbibend. So buti na lang diniligan natin. May patubo pa rin. Tingnan nyo. Yan, may root to. May patubo uling bagong pitcher. So ayusin natin pagkakatanim sa kanya. Galing na. Lakas ng hangin. Ayan yung dahilan kung bakit ako naglagay ng aquarium ngayon. Sobrang lakas ng hangin. As in. O ayan. Tignan ulit natin para makita natin kung magbibend ulit. Kasi mangyayari yan matutumba. So ngayon muna i-testing kung matutumba siya pagka ginilan. So ayan, medyo okay na siya. Although gumaalog-alog pa rin, kasama talaga yan dahil bagong tanim bagong tubo. Okay na rin yan. So yan, ilagay na natin sa aquarium. Isip ko paano na yan, walang yan natin kung po pwede yung natong diskarte. Wait lang, wala natin ang patungan na medyo stable. So ito temporary lang to para may idea lang kayo. Kami ayusin ko ng maayos na maayos. So naglagay ako ng malaking planter, tapos may sphagnum sa ilalim. Papatong ko siya na ganyan. Para lang alam niyo yung similar na technique. So kapag kayo naka-indoor, pwede nyo siguro hindi lagyan na ng sphagnum may pad. Kasi dun sa nakita ko wala namang ganun So ayan. Niruduin nyo lang na nakaayos yung mga pitcher nya, na pag nadiligan malalagyan ng water yung loob ng pitcher. So ayan, nakalagay na siya. Hopefully mabuhay siya dyan at tumubo yung mga nakikita nating possible na growing area, grow point. Ayan. Sana tumubo ka. So, may mga ilan pa dito. Maganda naman yung kondisyon niya. Ilagay ko pa ba sa loob? Talaga gusto kong ilagay rin. Lagay natin. Ayan. Itong dalawa kahit hindi na kasi may growth point na siya, ibig sabihin okay na siya sa lugar na to. Ayan. Yung mga ibang wala pang growth, ayun yung ilagay natin kasi sabihin nahirapan sila. So ito naman iba, may mga growth na tong iba, pero minabuti ko na dito ilagay kasi nga nasa maliit na paso. Pag nasa maliit na paso madaling matuyo. So kaya lalagyan nyo ng kumbaga suporta na kung saan makakakuha sila ng moisture. Ito lagyan rin natin. Pasensya na kayo sa dumi kasi nagpapagit tayo nung nakaraan. Pero dahilan ko lang yan para kahit madumi. Ayan. 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 Lagyan rin natin itong isa. Sabihin niya sinabak yun siya sa hirap. Lagyan natin dito. Mas maganda yan kung malapad-lapad yung nilagay ko para marami pa ako mailagay. Pero okay lang. So ngayon ayun lang ginawa natin.
So diligan uli natin para kung naalog-alog sila at natapon yung tubig, may baon pa rin sila pagka bumaba na tayo. Left natin yung spray. Ayan, malayo. Bumili na rin ako ng rooting hormone na powder. May nag-suggest nga kasi na nagpropagate natin yung nepenthes na may mga bihisal. Kapag wala tayong magawa tulad ngayon, take natin yung challenge na mag-propagate. Mawalan man tayo, at least natuto. Ayan. Saka ko na i-charge na mamaya. Hingalo ko na yung spray niya. Ito, natayin natin na maayos lang isang ilang poro nakatagilid. Parang naalala ko nga nung pinropagate ko itong helianthera na ito, may nilagay ako na walang roots sa gilid. Siguro yun na yun. Nabuhay sila parehas. At sa kabuti ang palad eh. Ayun, nagkaroon na ng growth po eh. Kaya kahit na kumbaga kahit na isang picture lang tanin nyo. Ayun kasi galing sa isang picture lang eh. Bihira yun ang mangyari, pero nangyayari, lalo na kung may yung parang rhizome, sa BFT rhizome ang tawag. Sa helianthera hindi ko alam eh, kaya yung parang rhizome laman, sa kamote yung pinakalaman ng kamote. Basta't may ganun sa dulo, kahit isang picture pa lang yun, basta't hindi mabulok, yan, tutubuan yan. Kaya eto, tumubo yung isang picture, dinubuan ng isang maliit na picture at may mga paglalabas pa rin sa gilid. Kaya good, sana mabuhay ito. Pero mataas yung chance na mabuhay ito. Ayan. So ayun lang muna at salamat. Ito yung setup na gusto ko lang i-share sa inyo. Kita ako na maganda siya, lalo na ngayon na para sa mga may mga outdoor setup na may extra namang mga luma aquarium. So anong paliwanag nito? Kaya ako siya ginawa kasi may reason o may purpose yung paggawa, yung pag setup nila na ganito. Kasi nga kung yung aquarium ay nakataob, bakit hindi ba nakataob? Mas mataas ang humidity pag nakataob, di ba? Kasi makukulob yung halumigmig o yung humidity nga. So yung mainit na hangin, saan siya napunta? It goes up. So malamig nga sa baba. So kung dito, kung nakataob to, yung hangin, lalo na hindi naman ako naka-aircon, hindi ako naka-indoor, yung hangin, makukulob lang kung nakataob to, nakakulob. Pero yan, dahil nga walang top cover, yung mainit na hangin, tumataas lang. Although napakababa ng increase ng humidity ng ganitong setup. Pero sa mga outdoor grower na nakakaranas ng malakas na hangin at mabilis na pagkatuyo ng kanilang mga halaman, so solid to, itong setup na to. Simple, madaling gayahin, pero effective. So ayan. Kasi dahil nakita ko agad yung diferensya niya sa unang gabi pa lang. Kasi gabi ko to ginawa eh. Hapon, mga 6:30. Ayan. Tapos ngayon eh wala pang tanghali ngayon. Umaga pa lang eh, mga 9:30. So within that time, no, nagkaroon agad ng improvement yung isang helianthera dito. Kaya masasabi kong effective. Ang mga giging long term na maging problema mo dito, yung pagtaas ng media or nung mineral sa ilalim, dahil nga walang butas ang aquarium, di ba? Hindi pa na kung basag yan. Pero sa setup na to, maaring tumaas yung minerals ng tubig. Kaya nga mahalaga na meron kayo na nilagay na palugit, no. Ayun yung seedling tray na nilagay natin in between nung paso o nung halaman. Ayun, no, may seedling tray. So hindi nagtatouch yung water dun sa halaman. Sir, anong pakinabang nun? Nag water tray ka pa, hindi naman pala natatouch.
Kasi pag mainit ang panahon, nag-evaporate yung tubig sa ilalim na nag-i-increase ng humidity ng setup na to. Hindi ganun kataas pero nakakaranas sila ng less hangin. May, alam nyo yun, yung alinsangan galing sa ilalim, yung halumigmig o yung humidity, moisture na yun kahit na medyo mainit, nakakatulong sa halaman natin. So iwasan nyo lang na matumaas ng gusto yung tubig dahil hindi magiging beneficial yun sa mga plants ninyo. At kailangan pa rin na nakadilig kayo lagi dito, no? So yun lang. At obserbahan pa natin, nagre-report ako sa inyo kung magiging maganda ba yung setup na ito. Kung magiging maganda, edi panalo, diba? Kano lang acquire yung magkano yung halaman mo. Kung meron ka bang ibang setup na gusto mong gawin, pwede pa. Like yung mga acrylic, diba? May mga acrylic tayo dito, magagamit natin yun. So yun lang muna, God bless sa inyo, and bye bye.